Kung pagod ka na sa flagship phones na halos tablet na sa laki, may isang device ngayon na bumabalik sa compact size pero hindi nagtitipid sa specs. Ang Xiaomi 17 ay may Snapdragon flagship chipset, Leica camera system at malaking battery kahit 6.3-inch lang ang display. Sa presyong 45,799 pesos, malinaw na hindi to para sa lahat. Pero ang tanong, sulit ba ang compact flagship na to o may compromise na dapat mong malaman? Sa price range na to, malinaw na hindi ito pang casual upgrade. Kapag umabot na sa halos 46k ang presyo ng phone, ang expectation ng buyers ay simple lang. Dapat mabilis ang performance, reliable ang camera at hindi ka bibiguin sa daily use. Maraming devices sa ganitong presyo ang may kanya-kanyang strength. Pero ito ang mas interesting. Sa price range na to, karamihan ng flagship phones ay malaki. Kadalasan nasa 6.7 hanggang 6.9 inches ang display. Kaya kung gusto mo ng flagship na hindi bulky at mas madaling gamitin gamit ang isang kamay, dito pumapasok ang unang malaking advantage nito. Ang First Pro ay compact flagship experience. May 6.3 inches OLED display na may 120Hz at hanggang 3,500 nits brightness. Ibig sabihin, malinaw ang screen kahit outdoor use, pero ang mas mahalaga ay ang size. Dahil mas maliit ang form factor kumpara sa karamihan ng flagship phones ngayon, mas madali itong gamitin gamit ang isang kamay at mas portable dalhin. Para sa mga taong ayaw ng sobrang laki na phone pero gusto pa rin ng premium performance, malaking advantage na to. Pero hindi pa dito nagtatapos ang advantage. Ang second Pro ay ang camera system. Sa likod makikita ang triple 50 megapixel camera setup na may main, ultra-wide at telephoto lens. Ang mas interesting dito ay ang paggamit ng Leica optics na kilala sa color tuning at photography style. Ang ibig sabihin nito ay mas consistent ang quality ng photos kahit mag-switch ka ng lens. Hindi tulad ng ibang phones na malakas lang ang main camera pero bumababa ang quality kapag ultra-wide o zoom na ang gamit. May 2.6 optical zoom din ang telephoto lens kaya mas flexible ang camera kapag portrait shots o travel photography ang ginagawa mo. Kaya para sa user na mahilig mag-picture gamit ang phone, malaking factor ito sa overall value ng device. Pero may isa pang bagay na dapat mong malaman. Ang third Pro ay ang combination ng flagship performance at malaking battery. Gumagamit ito ng Snapdragon 8 Elite Gen 5, isa sa pinakamalakas na mobile processor ngayon ng Qualcomm. Kapag sinamahan pa ng 12GB RAM at 256GB UFS 4.1 storage, mabilis ang multitasking at responsive ang system sa araw-araw na paggamit. Kahit sabay ang social media apps, camera editing at browsing, hindi agad nagkakaroon ng slowdown. Mas interesting pa dito ang battery. Kahit compact ang design, may 6,330 mAh capacity na may 100 watts wired charging at 50 watts wireless charging. Malaking advantage to dahil kadalasan ang compromise ng small phones ay maliit na battery. Sa ganitong setup, mas mataas ang chance na tumagal ito ng buong araw kahit heavy use. Pero syempre, hindi kumpleto ang decision guide kung puro advantages lang ang pag-uusapan. Ang first con ay ang price. Sa 45,799 pesos, malinaw na hindi ito para sa lahat ng buyers. Sa parehong presyo, may ibang phones na may mas malaking display o mas gaming-oriented na design. Kaya kung ang priority mo ay malaking screen para sa media consumption o mas murang device, may ibang option sa market. Pero may isa pang compromise na kailangan pag-usapan. Ang second con ay ang storage limitation. Hanggang 256GB o 512GB lang ang internal storage at walang micro SD card expansion. Para sa karamihan ng users, sapat naman to. Pero kung madalas kang mag-record ng maraming videos o mag-store ng malalaking files, kailangan mong piliin agad ang mas malaking storage variant. Pero syempre, may dagdag presyo din yan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang real workflow ng device. Sa everyday use, ang ganitong setup ay bagay sa mga taong gumagamit ng phone para sa productivity, photography at daily apps. Halimbawa, social media editing, messaging, navigation, streaming at gaming. Dahil flagship ang processor at mabilis ang storage, smooth ang multitasking kahit maraming apps ang bukas. Hindi rin gaanong
masyadong hassle dalhin dahil compact ang form factor kumpara sa karamihan ng flagship devices. Pero may isang bagay na dapat mong malaman bago ka mag-decide. Malinaw kung sino ang babagay sa ganitong device. Ang target user dito ay ang gusto ng flagship power pero ayaw ng sobrang laki na phone. Kaya kung sanay ka sa compact devices pero gusto mo ng Android ecosystem na may premium performance at flexible camera system, dito nagiging interesting ang option na to. Maganda rin ito para sa mga taong mahilig sa mobile photography dahil flexible ang camera setup at consistent ang sensor sa iba't ibang lenses. Pero hindi to para sa lahat. Kung ang priority mo ay budget value, mas maraming phone sa 20k hanggang 30k range ang kayang gawin ang basic tasks tulad ng social media, browsing at casual gaming. Pagdating naman sa performance context, umaabot ng around 3.7 million hanggang halos 4 million Antutu score. Kaya kabilang ito sa pinakamalakas na mobile chip ngayon. Ngayon gusto kong malaman ang opinion mo. Sa price na to, sulit ba ang ganitong compact flagship o mas pipili ka ng mas malaking phone sa parehong presyo? I-comment mo sa baba kung ano ang pipiliin mo. Kung gusto mo rin makita ang latest price at promos, ilalagay ko na ang link sa description. At kung nakatulong ang video na to sa decision mo, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang tech decision guide sa channel na to.